Sa harap ng mabilis na nagbabagong sitwasyon ng seguridad sa rehiyon at ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, muling lumilitaw ang pagiging malikhain at matipid ng Philippine Army sa pamamahala ng kanilang mga kagamitan. Sa halip na hayaang mabulok sa mga bodega, muling binibigyang buhay ang 12 FV-101 Scorpion 76 na metro na lihim na mga tank bilang bahagi ng isang masusing plano na naglalayong gamitin ang lahat ng posibleng yaman ng hukbo. Ang mga dating retiradong Scorpion ay kasalukuyang tumasailalim sa komprehensibong refurbishment at rehabilitasyon. Kabilang sa mga ginagawa ang overhaul ng makina upang muling makatakbo sa matinding kondisyon, pagkukumpuni ng mga pangunahing bahagi ng hull, pagpapanibago sa turret system at pagbabalik ng pintura gamit ang standard camouflage ng Army. Sa sandaling matapos ang mga prosesong ito, ang mga unit ay gagamitin sa dalawang pangunahing layunin. Una, bilang dedikadong kagamitan para sa pagsasanay ng mga bagong armor crew. At pangalawa, bilang reserbang puwersa na handang gamitin kung kinakailangan sa piling operasyon at probinsya. Ang FV-101 Scorpion ay produkto ng kumpanyang Alvis sa United Kingdom at unang ipinakilala noong dekada 70. Dinisenyo ito bilang isang magaan, ngunit mabilis na reconnaissance tank na madaling ilipat at kayang gumalaw sa iba't ibang klasing lupa. Bagamat maliit ang sukat kumpara sa mga main battle tank, taglay nito ang 76 na milimetro na low-pressure main gun na sapat upang makalaban-laban sa light vehicles, mga formasyon ng infantry at mga estruktura ng depensa. Sa Pilipinas, napatunayan na ang Scorpion bilang isang mapagkakatiwalaang armor asset na matagal nang nakatulong sa internal security at counterinsurgency operations, partikular sa mga lugar na may mahihirap na linangin ng terrain. Subalit, hindi maikakaila na nagbago na ang panahon at mas malaki na ang hamon sa larangan ng digmaan. Sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program, RAFP-MP, pinili ng Philippine Army ang Sabra Light Tank Family upang tuluyang palitan ang mga Scorpion. Mayroon itong makabagong digital fire control system, mas mataas na proteksyon laban sa mga modernong armas at integration sa advanced na command and control architecture. Malinaw na isang malaking agwat ang naghiwalay sa luma at bago, at dito nakikita ang matalinong diskarte ng Army. Habang ang Sabra ay itatalaga sa mas mataas na antas ng labanan, gagamitin ang Scorpion para sa pagsasanay at limitadong operasyon. Malaki ang halaga ng ganitong estratehiya. Sa paggamit ng mga lumang tangke bilang pang-araw-araw na training platform, mas nababawasan ng desgaste at maintenance burden ng mga makabagong tangke. Ang mga baguhang tauhan ng Armor Division ay matututo muna sa pagmamaneho, gunnery at basic maintenance gamit ang Scorpion bago pa sila malipat sa Sabra. Sa ganitong paraan, napapangalagaan ang kondisyon ng mga bagong tangke at nakatitiyak na mas handa ang mga kawal bago humawak ng mas komplikadong sistema. Dagdag pa rito, hindi rin nawawala ang posibilidad na gamitin ang mga Scorpion sa ilang mission profiles. Naniniwala ang mga military planners na sa mga lugar na hindi gaanong mataas ang antas ng banta tulad ng malalayong lalawigan o sa mga counterinsurgency mission, nananatiling kapaki-pakinabang ang isang magaan, mabilis at may sapat na firepower na tracked vehicle. Bukod sa pisikal na tulong sa operasyon, dala rin nito ang psychological effect na makapagbibigay ng kumpiyansa sa tropa at makapagpapahina ng loob ng kalaban. Hindi rin ito kakaibang hakbang sa pandaigdigang larangan. Sa maraming bansa, ang mga dating frontline light tanks ay nire-repurpose bilang bahagi ng National Guard units, ginagamit para sa training schools, o ginagawang eksperimento sa bagong teknolohiya at doktrina. Sa Pilipinas, inaasahang ang mga muling naibalik na Scorpion ay itatalaga sa Armor School sa Camp O'Donnell, Tarlac,
gayon din sa mga piling unit sa D, maganda mga rehiyon na may tungkulin sa pagsasanay at operasyon. Sa mas malalim na pananaw, ang pagbabalik ng Scorpion ay sumasalamin sa layered defense modernization strategy ng Philippine Army. Hindi lamang ito nakatuon sa pagbili ng makabagong kagamitan gaya ng Sabra, kundi pati sa pagpapanatiling kapaki-pakinabang ng mga lumang unit, gayon din sa pagpapalakas ng doktrina at kapasidad ng tauhan. Ito'y malinaw na kombinasyon ng pragmatismo at inobasyon na nagbibigay daan upang mapanatili ang balanseng paggamit ng pondo at masiguro ang tuloy-tuloy na kahandaan ng hukbo. Sa huli, ipinapakita ng hakbang na ito na ang tunay na modernisasyon ay hindi lang basta pagbili ng bago, kundi ang matalinong paggamit at pagbibigay ng bagong buhay sa luma. Sa ganitong paraan, pinatutunayan ng Philippine Army na may kakayahan silang magpatuloy na maging handa, matatag at epektibo sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa pambansang seguridad.